si Maria at ito ang aking kwento. Hindi pa magaling ang paa ni Dimitri, kaya nakaupo ito ngayon sa wheelchair. Gayunpaman, hindi pa rin nakakabawas sa tikas nito. Marami kaming kasama dito sa loob ng kulungan at isang senyas lang may hahampas na kay Monica gamit ang latigo. Kahit na ano pang sabihin mo, hindi pa rin makakabawas sa pagdurusang nararanasan nyo ngayon. Hindi nyo na mahanap ang anak nyo. Hindi na! Nangiinis na wika ni Monica. Hindi ko naman maiwasan na maikuyom ang aking kamao. Huwag kang pasiguro dahil gagawin namin ang lahat para mahanap siya. Maliit lang ang mundo at huwag mo nang pakialaman pa kung ano man ang pinagdadaanan namin. Pakialaman mo sarili mong kaligtasan dahil habang buhay, may hininga ka pa. Sisiguraduhin ko na puro pagdurusang haharapin mo araw-araw. Hindi ka pwedeng mamatay hanggat hindi namin sinasabi. Galit ko namang sagot. Tumawa lang ito ng tumawa, kaya kaagad nasa nanyasan ni Dimitri ang isa niyang tauhan. Kaagad naman itong naintindihan kung anong ibig sabihin ng kanyang amo. Kaya mabilis nitong hinataw si Monica nang hawak niyang latigo na siyang dahilan ng pagbagsak ni Monica sa sahig. Hindi ko naman maiwasan na mapangisi. Hindi ako ganun kasamang tao pero natuwa sa paghihirap ng ibang tao. Pero kung ang tao naman na yun ay masahol pa sa demonyong pag-uugali, walang lugar para kaawaan ko siya. Tama lang na magdusa siya ngayon dahil mas doble pang nararanasan ko ngayong pagdurusa. Hanggat hindi ko matagpuan si Lucia, hindi ko rin mapapatawad ang Monica na to. Ah! Hayop kayo! Hayop! Patayin niyo na ako! Patayin niyo na ako! Muling sigaw ni Monica. Naglika ng panibagong sariwang latay sa kanyang balat ang ginawang paghataw gamit ang latigo ng isa sa mga tauhan ni Dimitri. Lumuhod ka. Humingi ka ng tawad sa kanila para mabawasan ng kahit na konti ang pagdurusa mo. Gawin mo na! Galit naman na sigaw ng kanang kamay ni Dimitri na si Ramon. No! Never! Hindi ako hihingi ng tawad! Hindi! Galit naman na sigaw ni Monica. Matapang talaga! Pinipilit ko ni Ramon na lumuhod sa harapan namin ni Dimitri. Pero ayaw talaga. Sinenyasan naman ni Dimitri ang kanyang tauhan. Nahayaan na lang. Hindi ko din naman kailangan ng sorry mo. Hindi mabubura ng simpleng sorry ang lahat ng mga pagkakamali na gawa mo sa pamilya namin. Hindi ako papayag na matakasan mo lahat ng parusa na pwedeng ipataw sa'yo. Habang buhay mong pagdudusahan lahat ng mga pagkakamali na nagawa mo sa amin, lalo sa anak ko, lalong-lalo na kay Baby Lucia. Galit kong sigaw sa kanya. Tiffany's POV. Kagad ko namang naramdaman ang paghahawak ni Dimitri sa kamay ko. Pagkatapos namin kumprontahin si Monica, diretso kami ni Dimitri sa warehouse na gumuho. Hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot. Habang pinagmamasdan ko mga nagkalat na debris sa paligid, nangako na rin ako sa sarili ko na hindi ako titigil hanggat hindi mahahanap si Baby Lucia. Nararamdaman ng puso ko na buhay pa siya, kaya naman habang may hininga ako, aasa ako na muling magkukrus ang landas namin. Hindi man ngayon, kung hindi alam kong darating din ang araw na yon, nananatili pa kami ng ilang buwan dito sa Visayas. Bago namin napagpasyahan ni Dimitri na bumalik na lang muna sa Manila. Lumaki na rin kasi ang tiyan ko at mas gusto kong sa Metro Manila manganak. Kahit nakakulong na si Monica, hindi pa rin nawawalan takot sa puso ko. Lucia, kamusta ka na? Sana mapatawad mo kami kung hindi ka namin natagpuan kaagad. Sana dumating ng time na muling magkrus ang landas natin. Miss na kita anak. Miss na miss ko ng paglalambing mo. Umuwi ka na please. Umuwi ka na. Hindi ko maiwasang mapahagulhol ng iyak habang titig na titig ako sa picture ni Baby Lucia. Ilang buwan na nakalipas kaya miss na miss ko na siya. Miss na miss ko ng paglalambing niya at ang pagiging madaldal niya. Sweetheart, tama na yan. Kabuanan mo na oh. Baka makasama sa iyong matinding pag-iisip. Kahit ilang buwan na nakalipas, hindi naman kami tumigil na mahanap siya eh. Naramdaman ko naman ang paghaplos ni Dimitri sa likod ko. Mabilis naman akong humarap sa kanya at mahigpit na yumakap. Hindi ko talaga maiwasang makaramdam ng lungkot tuwing naalala siya. Miss na miss ko na siya, Dimitri. Miss na miss ko na si Lucia. Umiiyak akong sambit. Isang nakakaunawang haplos naman ang kagad kong naramdaman mula sa kanya. Sana matagpuan na namin si Lucia para maging buo na rin ang kasiyahan na nararamdaman ng pamilya namin.
Sana nga. Hindi mapatid-patid ang luha sa mga mata ni Aling Matilde habang hindi inaalis ang pagkakatitik sa telebisyon. Ibinabalita ang pagkasawi ng isang babaeng kilalang kilala niya. Ana, kung nakikinig ka lang sana sa akin. Kung sumama ka lang sana sa akin na umuwi dito sa probinsya, hindi ka na sana magkakaganyan. Paulit-ulit na sambit niya. Durog na durog ang puso niya habang patuloy ang pagtulo ang luha sa kanyang mga mata. Although sinadyang i-blurred ang larawan ng bangkay, pero naka-flash naman sa television ang ID ni Ana, kaya sigurado siyang anak niyang nasabi sa balita. Bakit ba kasi napakatigas ng ulo mo? Bakit pa hindi ka nakinig sa akin? Dumating ng matagal ko nang sinasabi sa iyo noon. Dumating ng karma mo dahil sa mga nagawa mong pagkakamali. Bakit? Bakit hindi ka nagbago anak? Patuloy na sambit niya habang mariin ang pagkakasapo niya sa kanyang dibdib. Pakaramdam niya wala nang halaga ang lahat sa kanya. Patay ng pinakamamahal niyang anak. Mommy! Mommy! Natigil lang sa pag-iyak si Nanay Matilde nang marinig niya ang boses ng batang ibinigay sa kanya ni Ana. Ang batang pinagkatiwala sa kanya't kabilin-bilinan nito. Naitago niya na muna dahil nanganganib ang kanilang buhay. Ngayong wala ng kanyang anak ay may dahilan pa ba para alagaan niyang batang ito? Mommy! I want my mommy! Paulit-ulit itong bigkas kasabay ng pagtulo ng masaganang luha sa mga mata nito. Sa ilang araw niyang nakakasamang batang ito, ngayon lang ito nagsalita dahil palagi lang naman itong tulala. Itong mga nakaraang araw. Kahit na masamang pakiramdam dahil sa nangyari sa sariling anak, walang choice si Aling Matilde kung di lapitan ng umiyak na bata para patahanin. Teka lang, bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Kagad na tanong niya dito. Hinawakan niya ito sa magkabilang balikat habang direktang tinititigan ng mga mata nito. Kung hindi siya nagkakamali ay halos nasa 3 taong gulang pala ang batang ito. Masyado pang bata para ilayo sa tunay niyang mga magulang. Kaya lang paano niya maibabalik ang isang paslit kung hindi niya naman kilala ang tunay ng mga magulang nito. Bastang natatandaan niya lang isa itong Dal Chavez. Pero wala naman siyang idea kung sino sila. Mommy! I want mommy please! Umiyak na bigkas ng bata. Sa kabila ng batang edad nito, napansin niyang maayos nitong magsalita. Hindi niya napigilan pang haplusin ang pisngi nito at punasan ng luha sa mga mata. Napakagandang bata. Napakaamo ng mukha nito at napakakinis ng balat. Wala si mami mo iya. Iniwan ka niya sa akin. Simula ngayong araw ako ng nanay mo. Ako nang makakasama mo hanggang sa paglaki mo. Sagot ni Nanay Matilde sa bata habang titig na titig sa mukha nito. Kailangan niya sabihin ng katagang iyon para huminto ito sa pag-iyak. Baka kung mapaano ito kapag hindi niya ito mapatahan kaagad. Hindi niya man kadugo ang batang ito, pero siya lang din na nag-iisang alaala niya sa anak niyang si Ana. Patay ng anak niya kaya dapat lang na may maging kapalit para hindi siya tuluyang masadlak sa kalungkutan. Makasarili na kung makasarili, pero simula ngayong araw ang batang itong nasa harapan niya, ang magiging kapalit ni Ana. Ituturing niya itong parang tunay niyang anak at hindi niya hahayaan na makuha ito sa kanya ng tunay nitong mga magulang. Tahan na, okay? Hindi kita pababayaan. Wala nang mami mo. Simula ngayong araw, ako ng ina mo. Ako magpapalaki sa'yo at pwede mo kong tawaging nanay. Muling wika ni Nanay Matilde. Umaasa siya na maintindihan siya ng paslit. Bata pa ito at alam niya sa paglipas ng araw. Baka kalimutan din ito kung sino ba talaga siya. Walang choice ang bata kung hindi kilalanin siyang ina at itatatak niya sa isipan nito na sa kanya siya nanggaling. Ano nga palang pangalan mo anak? Hindi niya maiwasan tanong sa batang titig na titig sa kanya. Para bang kinikilala din siya nito. Lucy! Sagot naman ng walang kamuwang-muwang na bata. Ang batang anak nila Tiffany at Dimitri. Kaagad naman napangiti sa Aling Matilde na marinig niyang pangalan na binanggit ng bata. Lucy, abay kay gandang pangalan. Bagay sa'yo, mula ngayong araw ikaw na si Lucy Sarvan. Papalitan mo anak ko at sisiguraduhin ko na hindi ka matutulad kay Ana. Palalakihin kita ng puno ng pagmamahal. Mabubuhay ka ng kasama ako hanggang sa pagtanda ko. Simula ngayong araw, kailangan mo ng kalimutan ng pinagmulan mo. Dahil anak na kita. Sambit ni Nanay Matilde habang may ngiting nakaguhit sa labi. Namatay man ang kanyang anak ay may pumalit naman at sisiguraduhin niya na mapapalaki niya ng maayos ang batang ito. Kagad namang tumahan ng bata na bigyan niya ito ng pagkain. Kaya siguro hinahanap nitong ina dahil nagugutom siya. Muling gumuhit ang masayang ngiti sa labi niya habang tinititigan ang maamo nitong mukha. Nakapagpasya na siya. Simula ngayong araw, kakalimutan niya ng anak niyang si Ana. Magiging bahagi na lang ito ng malungkot niyang alaala at ibubuhos niya ang lahat
ng atensyon at pagmamahal kay Lucy. Tiffany's POV. 15 years later. Happy 18th birthday anak! Masayang bati ko sa anak ko si Lucio Chris habang may lungkot na nakaguhit sa mga mata ko. Kay bilis talagang lumipas ng panahon. Parang kailan lang nung ipinanganak ko sila nakakambal niyang si Lucia Vera. Naging maayos naman ang buhay namin ni Dimitri sa loob ng 15 years na hindi namin kasama si Lucia. Piniyayaan kami ng 5 anak pero hindi pa rin nakatulong sa akin para hindi ko maalaala. Araw-araw ang anak kong nawawala na si Lucia. Thank you, Mom. Sabi ko naman po kasi sa inyo ni Daddy ayaw ko po sana ng party. Kagad naman nasagot ng aking binatang si Lucio Chris. Pilit naman akong umiti dito kahit nang totoo kanina ko pa gustong umiyak. Kung nandito sana si Lucia, mas masaya sana ang party na to. Debut niya ngayon at kasama niya din sana ang kanyang mga pinsan. Sa isiping iyon, lalo namang naguunahan sa pagpatakang luha sa aking mga mata na siyang kagad na ikinaalarma ni Dimitri. Naramdaman ko pang pagakbay nito sa akin at ang paghalik sa tuktok ng aking ulo. Tama na yan. Dapat magsaya tayo ngayon dahil birthday na anak natin. Pabulong na bigkas nito. Pasimple ko namang pinunasan ng luha sa aking mga mata at muling hinarap si Lucio. Sige na anak, asikasuhin mo na muna ang mga bisita at mga pinsan mo. Maraming pagkain na nakahanda. Pilit ang ngiting wika ko sa anak ko. Kagad naman itong napansin ang pagbabago ng mood ko. Kaya kagad ako nitong hinawakan sa kamay. Hindi ko mapigilang mapatingin sa 3 pa naming anak namin ni Dimitri. Si Talia na 14 years old, si Amir na 12 years old at ang bunso namin na si Fantasia na 10 years old. Pangarap talaga namin ni Dimitri na magkaroon ng malaking pamilya. Kaya hanggat kaya ng katawan ko magbuntis, willing akong bigyan ng maraming anak si Dimitri. Naalala niyo na naman po siya, diba? Hayaan niyo po ma'am, ngayong 18 years old na ako. Tutulong po ako sa paghahanap sa kanya. Mabilis ko lang po siyang mahanap dahil kamukha ko po siya, hindi ba? Wika naman ni Lucio Chris. Kaya hindi ko mapigilan pang mapaiyak. Kagad ko namang naramdaman ang pagkabig sa akin ni Dimitri. Mahigpit ko tong niyakap at pilit na pinapatahan. Sorry, hindi ko lang talaga mapigilang mapaiyak sa tuwing naalala ko siya. 15 years na natin siyang hindi nakasama at hanggang ngayon. Tinatanong ko pa rin sa sarili ko kung buhay ba talaga siya. Umiiyak kong bigkas. Isang pilit na ngiti naman ang pinakawalan ni Lucio Chris sa akin habang bakas sa mga mata nitong lungkot. Parang gusto ko namang magsisi dahil napakahina ko. Sa tuwing na pag-uusapan namin si Lucia, ganito ako palagi. Emosyonal at kahit ilang taon na nakalipas, sariwa pa rin sa isip kong mga nangyari. Namudmud na kami ng maraming pera pero bigo pa rin kami na mahanap siya. Pero hindi ako susuko. Habang buhay ako, patuloy akong aasa na mahanap namin siya ulit. Pasensya ka na sa akin anak ha. Pinipilit ko naman na sarili ko na huwag umiyak pero sa tuwing naalala kong kakambal mo, hindi ko talaga mapigilan sarili ko. Wika ko pilit kong pinapakalma sarili ko. Nakakahiya sa anak kong ito. Masayang araw ng buhay niya ngayon pero hinaluan ko ng luha. Mabuti na lang at mabait ito at naiintindihan niya ako. Ayos lang po mami, kahit ako miss na miss ko na rin ang kakambal kong yon. Sabi nga po nila lolo't lola sa akin, madaldal daw po siya, girl version ko raw po siya dahil identical po kami. Nakangiting sagot ni Lucio. Muling hinawakan itong kamay ko at hinalikan. Tanda ng paggalang at pagmamahal niya sa akin. Sige na, puntahan mo ng mga kaibigan mo at mga pinsan mo. Istimihin mo sila para hindi sila mahiya. Nakangiti kong bigkas. Kaagad naman itong tumalim at kaagad na nagpaalam sa ama niya na kanina pa nakakbay sa akin. Kapag mga ganitong okasyon, mas pinipili din ng mahal kong asawa na samahan ako. Alam niya kasi hindi pa rin ako nakaka-move on sa pagkawala ni Lucia. Kung hindi lang sana ako nabigong mahanap si Lucia, hindi ka sana nahihirapan ngayon. Patawad sweetheart. Narinig kong bulong ni Dimitri. Nakangiti ko naman tong tinitigan at pabirong pinindot ang kanyang ilong. Dimitri, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala kang dapat na ihingi ng tawad sa akin? Wala kang kasalanan at kahit kailan hindi kita sinisisi sa nangyari kay Lucia. Nakuha na ng anak natin ang hustisya dahil nagbayad ng mga taong sangkot sa pagkawala niya. Kaya huwag mo sisihin ang sarili mo kung bakit hindi pa natin siya natatagpuan. Sagot ko naman. Naramdaman ko naman ang mabilisang pagdampi ng labi nito sa noo bago ako nito hinawakan sa kamay at giniya patungo kina Priscilla. Kasama nilang kumakain sa isang table ang 3 nilang anak ni Kuya Cedric. Ang kambal na ngayon ay dalaga at binata na, sila Robbie at Rica at ang bunso nilang si Misty na kaidara naman nila Lucio at Lucia. Hay, parang kailan lang no, akalain mo yon?
May mga dalagat binata na tayo at konting kembot na lang, magiging lola na rin tayo. Narinig kong kagad na sambit ni Priscilla pagkalapit ko sa kanila. Sa bagay, wala naman tong ibang bukang bibig nitong mga nakarang araw. Kundi yan tungkol sa alalahanin na malapit na raw magsipag-asawa ang mga anak niya. Kung sino-sino na raw kasing mga babae ang ipinapakilala sa kanila ng anak nilang si Robbie at inaasahan daw nila na hindi matatapos ang taon na to. Hindi malabong mabigyan kaagad sila ng apo nito dahil sa pagiging palikero nito pagdating sa mga kababaihan. Dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Tiffany at Dimitri. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Pansamantalang mahihinto pong susunod na mga kabanata. Maghintay na lang po muna tayo ng update para sa kwento ni Lucia Vera aka Lucy. Muli maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat.